Ang isang milyonaryo, na ang buhay ay puno ng mga luho at tagumpay, ay hindi alam na ang kayamanang tinatamasa niya ngayon, ay may nakatagong kasaysayan na hindi siya kayang paghandaan. Isang kasaysayan na nagsimula sa isang batang tanga at walang kalaban-laban, at nagtatapos sa isang kasunduan na malayo sa kanyang imahinasyon, isang kasunduan na pinag-ugatan ng takot, kalungkutan, at isang malupit na sumpa. Si Gabriel, isang batang lalaki na lumaki sa kalsada, ay nakilala ang isang matandang mang-ugali ng gabi. Walang kayamanan, walang pamilya, at walang magbibigay pansin sa kanya maliban sa mga malupit na biro ng mga tao sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang pangarap si Gabriel, ang makaalis sa buhay ng paghihirap at magkaroon ng buhay na puno ng tagumpay. Nang dumaan ang isang gabing hindi niya inaasahan, nakatagpo siya ng matandang mang-ugali ng gabi. Sa unang tingin, mukhang isang ordinaryong matandang babae, ngunit may kakaibang aura na sumasabog mula sa kanyang mga mata. May bagay na hindi maipaliwanag, parang may kinikimkim na lihim ang matanda. Ang kanyang mga salita ay may lakas na humaplos sa kaluluwa, at ang mga pangako ng kayamanang walang katulad ay agad na nagbigay ng pag-asa kay Gabriel. Makakamtan mo ang lahat ng iyong nais, sabi ng matanda, pero may kapalit. Isang di inaasahang kasunduan ang pinirmahan ni Gabriel sa ilalim ng dilim ng gabi, hindi alam na ang bawat patak ng kanyang dugo ay may kasamang isang sumpang walang hanggan. At mula roon, nagbago ang lahat. Sa mga susunod na taon, tumaas ang antas ng kanyang buhay, mula sa pagiging isang pulubi sa kalsada, hanggang sa maging isa sa mga pinakamayamang tao sa bansa. Luksang mga bahay, mamahaling sasakyan, at malalaking party ang naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi siya mapakali. Parang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim, at paminsang-paminsan, nararamdaman niya ang isang malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likuran, na walang paliwanag. Hanggang isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang mansyon, isang kakaibang insidente ang naganap. Isang mabagsik na amoy ng nabubulok na kahoy ang dumaan sa buong bahay. Hindi ito pwedeng amoy mula sa isang nasirang bagay o isang hindi inaasahang pangyayari. Ang amoy na iyon ay tila nagdala ng isang malamig na pagkabalisa sa kanyang katawan, at isang kakatwang tunog ng mga paa na dumadaan sa madilim na bahagi ng bahay ang nagsimula sa kanyang pandinig. Lahat ng mga ilaw sa buong mansyon ay namatay sabay-sabay. Si Gabriel, nang hindi nakayanan, ay nagsimulang maghanap ng ilaw, ng liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya makalabas sa isang bagay na hindi niya alam kung anong pangalan. Doon nagsimula ang lahat ng kanyang mga katanungan, ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ano ang ginugol niyang kapalit sa kayamanang nakuha niya? Habang ang mga hindi nasabing pangalan ng mga nilalang mula sa kanyang nakaraan, ay muling nagsimulang magparamdam. Kasabay nito, nagbalik ang matandang mang-ugali ng gabi, ngunit hindi na siya pareho. Tumatakbo sa kanyang isipan ang mga tanong na hindi kayang sagutin. Maaari ba niyang iwasan ang sumpang nagkukubli sa likod ng kanyang kayamanan? Habang ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, si Andrea, ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at suporta sa kanya, nararamdaman ni Gabriel na mas tumitindi ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa mga gabi ng mga nagdaang linggo, hindi na siya makatulog ng maayos, ang mga mata ng kanyang kaibigan ay tila nagiging malabo, at ang mga kwento tungkol sa kanyang buhay ay tila nagsimula na ring mawalan ng katotohanan. Si Andrea, na naging kakampi niya sa lahat ng laban, ay nagsisimula ring magtago ng mga lihim na hindi niya kayang ipaliwanag.
Dumating ang isang araw kung saan tumanggap siya ng isang lihim na mensahe, isang mensahe mula sa matandang mang-ugali ng gabi. Isang babala. Ang sumpa, na minsan ay itinago at ipinagpaliban, ay muling magbabalik at ipagpipilitan na maganap. Ang mga lihim na nakabaon sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng magbubukas, at ang bawat hakbang na gagawin niya mula rito ay may kasamang presyo na mas mabigat kaysa kayamanang tinamasa niya. Hindi lang ang buhay ni Gabriel ang nakataya. Ang bawat desisyon, bawat hakbang ay magdadala ng nakakatakot na mga tanong. Ang kayamanang tinamasa ba niya ay talagang bunga ng sipag, o ang tunay na presyo nito ay mayroong iba pang kamalian? At habang ang mga anino ay patuloy na sumusunod sa kanya, naiisip ni Gabriel, tama ba siyang magpatuloy? O may mga bagay na hindi na dapat pinapalawak pa? Si Gabriel ay hindi sanay sa buhay na puno ng saya at kaligayahan. Ang lahat ng yaman at luho na tinamasa niya mula sa kasunduan ay tila naging isang mabigat na balikat na nag-ukit ng mas malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Isang sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Wala siyang kaalaman sa tunay na dahilan ng kanyang mga pinagdaanan. Ang mga lihim ng kanyang pamilya, na itinagong husto sa mga mata ng iba, ay nagsimulang magbalik at mag-ukit ng madidilim na alaala sa kanyang isipan. Nang magbalik siya sa kanilang lumang bahay sa isang bayan sa probinsya, nagdalawang isip siya kung ito ba ang tamang hakbang. Ang bahay na iyon ay isang alaala ng masakit na nakaraan, ang mga kwento ng kanyang mga magulang na hindi nagtagumpay, at ang mga lihim na itinagong kamalian na hindi kailanman napag-usapan. Sa mga gabi ng kanyang kabataan, si Gabriel ay palaging naririnig na pinag-uusapan ng kanyang ina at ama ang isang bagay, isang matandang mutya na ipinasa mula sa kanyang lola. Isang bagay na nagsisilbing proteksyon, ngunit kasabay ng mga sumpa at mga lihim ng mga ninuno. Pinalaki siya sa isang pamilya na nagtatago ng sakit at hiya. Hindi nila kayang magsalita ng totoo, at ang lahat ng kanilang nararamdaman ay laging nakatago sa likod ng mga magarang damit at ngiti sa mga okasyon. Hanggang isang araw, naglaho ang kanyang mga magulang sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari, at si Gabriel na lamang ang natira, halos maluluha na hindi malaman kung paano magsimula muli. Ngunit, nang magbalik siya sa kanilang bahay, napansin niyang may kakaibang pakiramdam na sumasalubong sa kanya. Ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang balat, ang mga boses na maririnig mula sa mga pader, mga boses ng hindi nakikitang nilalang, mga huling hiyaw ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, ang mga ito ay nagsimula ring magpakita sa kanya sa mga panaginip, at kadalasan, ang kanilang mga mukha ay waring puno ng takot at pangungulila. Hindi siya pinapayagan ng mga ito na makalayo, parang may isang malupit na puwersa na nag-uudyok sa kanya upang magpatuloy at alamin ang katotohanan. Isang gabing walang kuryente at hindi niya matutunan kung ano ang nangyayari sa paligid, nakatagpo siya ng isang albularyo na naglalakad sa madilim na kalsada. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong nilalang, ngunit may isang bagay sa albularyo na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang karaniwang manghuhula o manggagamot na iniisip ng iba. Ang mga mata ng albularyo ay mistulang may nakatagong kaalaman, at sa kanyang paglapit kay Gabriel, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Gabriel, wika ng albularyo, na tila alam na ang kanyang pangalan, bago pa man siya makapagpakilala. Alam kong marami kang katanungan tungkol sa iyong pamilya, at higit sa lahat, tungkol sa iyong kapalaran. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay may kinalaman sa isang malupit na sumpa na naipasa sa iyong lahi. Naramdaman ni Gabriel ang pagkabigla sa kanyang dibdib,
At bagamat nagnanais niyang magtakang humarap sa albularyo, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing ituloy na lang ito. Hindi mo alam, Gabriel, patuloy ng albularyo, na ang iyong pamilya ay may kasaysayan ng pakikisalamuha sa mga aswang at iba pang nilalang. Ang kanilang yaman ay hindi ipinagkaloob ng basta-basta. Mayroon silang mga kasunduan sa dilim, mga kasunduan na nagtatanim ng mga sumpa sa bawat henerasyon. At ang iyong mga magulang, sila ay naging bahagi ng mga ito. Nagpatuloy si Gabriel, ngunit hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang aminin na may koneksyon ako sa mga nilalang ngayon. Sa katunayan, sagot ng albularyo, ang iyong kayamanan ay mula sa isang bagay na malalim na lumulubog sa mga ugat ng inyong angkan. Ang mutya na ipinasa ng iyong lola, ang nawawalang piraso ng kwento, iyon ang gumagabay sa mga aswang na patuloy na nagmamasid sa iyong pamilya. Habang binibigkas ng albularyo ang mga salitang ito, may isang kakaibang amoy na sumingaw mula sa isang lumang kahon na ibinukas nito. Isang maliit na kabibe, na may kumikinang nakutitap sa ilalim ng ilaw, ang natagpuan ni Gabriel. Isa itong matandang alahas, isang pamana ng kanyang lola na ipinagkait sa kanya. Binanggit ng albularyo na ang kabibe na iyon ay may kapangyarihan na magdala ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit, tulad ng lahat ng bagay na may kapangyarihan, may kabayaran din itong kasunod. Nasa iyo ang kapangyarihan upang magbago ang iyong tadhana, wika ng albularyo. Ngunit ang tunay na tanong ay kung kaya mong suwayin ang iyong kasaysayan. Kaya mong labanan ang iyong kapalaran. Nagsimula ng mag-alinlangan si Gabriel. Hindi niya kayang tanggapin na ang buhay na itinaguyod niya, ang kayamanang pinaghirapan niya, ay maaaring isang pagkatalo, isang kapalit sa mga ginugol niyang desisyon. Ngayon, mayroon na siyang mutya, ngunit ang matinding takot ay patuloy na umaaligid sa kanya, takot na hindi lang sa mga aswang, kundi sa sarili niyang kahinaan, at takot na matuklasan ang mga lihim ng nakaraan. Habang naglalakad siya pauwi, ang kabibe ay nagbigay ng malalalim na pananaw na parang nagmumulto sa kanyang mga hakbang. May hindi pa siya alam na mas malupit na banta na nagbabalik. At sa mga susunod na araw, hindi niya kayang tanggapin na siya ang magiging susunod na kalaban ng kanyang angkan. Ang mga gabi ay nagsimulang maging mas mahirap para kay Gabriel. Ang kabibe na ipinasa sa kanya ng albularyo, bagamat may mga oras na nagbigay ng konting aliw, ay naging sanhi ng mas malalim na pag-aalala. Ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid, ang mga anino na dumadaan sa kanyang mata, ang mga hindi maipaliwanag na tunog mula sa mga dingding, ay nagsimula ng magpatuloy. Hindi na ito basta panaginip. Hindi na rin ito simpleng takot. Tila ba may umaaligid na puwersa na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Ngunit ang pinakamabigat na dala ni Gabriel ay ang mga sugat sa kanyang puso. Isang sakit na walang gamot, isang trauma na hindi kayang burahin ng kahit anong kayamanan. Ang abandonment ng kanyang mga magulang, ang bigla nilang pagkawala sa isang hindi maipaliwanag na aksidente, na naging sanhi ng pagkawasak ng lahat ng kanyang paniniwala sa buhay. Ang mga tanong na hindi nasagot, ang mga saloobin na hindi mailabas. Ang mga magulang niyang minsan ay malakas at puno ng pag-asa ay nawala, at siya ay naiwan, mag-isa sa isang mundo ng mga pangarap na unti-unting nauurong. Laking pasasalamat ni Gabriel na may isang kaibigan na laging andyan sa tabi niya, si Andrea. Minsan, iniisip niya na siya lang ang may kakayahang sumabay sa kanya, ang magbigay ng konting ilaw sa gitna ng kanyang dilim. Ngunit kahit si Andrea, na parang ang tanging sinag ng araw sa kanyang mundo,
ay hindi nakaligtas sa epekto ng mga nangyayari. Dama niya ang pagbago ng kanilang ugnayan. Ang mga tanong ni Andrea, bakit ka pa nagpapakahirap? Bakit hindi mo pa kaya tumigil? Ay nagiging tila mga pangako ng isang mas matinding takot. Ang mga mata ni Andrea ay puno ng alalahanin, at sa bawat araw na lumilipas, napapansin ni Gabriel ang pagbabagong iyon. Marahil, si Andrea ay nagsisimula ng magduda sa kanya. At habang nararamdaman ni Gabriel ang kalungkutan sa bawat gabing tumatagal, nakikita niya ang mga anino ng mga nilalang sa paligid niya. Minsan, habang papasok siya sa kanyang bahay, may bigla ang hangin na dumadaan sa madilim na kanto. Sa mga kalsadang madilim, may mga ulap na nagkukubli sa mga bituin. Ang mga yapak ng nilalang na hindi maipaliwanag ay naririnig, at ang mga tunog ng kaluskos na tila mga kamay na humahaplos sa kanyang balat, ay nagsisimulang magdulot ng hindi maipaliwanag na takot. Ang mga mata ng gabing iyon ay tila may mga mata ng mga nilalang na nakatanaw mula sa dilim. Minsan, ang mga pinto ay hindi na kayang buksan, at ang mga salamin ay naglalabas ng mga imahe ng mga hugis na hindi matukoy. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang hindi inaasahang pag-uusap kay Andrea, nakatagpo siya ng isang misteryosong nilalang sa gilid ng kanyang daan. Hindi ito isang tao, ngunit isang dilaw na mata na nakatanaw sa kanya mula sa likod ng mga puno. Isang shokoy, isang nilalang na hindi siya pinapayagang lapitan, ngunit parang nararamdaman niyang may layunin ito. Ang matalim na mga mata ng shokoy ay parang nagniningning na may lihim na dala, at ang kanyang boses, bagamat hindi maririnig, ay may lakas na sumabog sa kanyang kaluluwa. Gabriel. Ang tinig na narinig ni Gabriel sa kanyang isipan. Ang mga hakbang mo patungo sa dilim ay hindi kayang ihinto ng kahit anong kayamanan. Dahil sa takot, mabilis niyang nilisan ang lugar, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, ang mga anino ay nagsimula ng magpakita sa bawat sulok ng kanyang buhay. Sa bawat kanto, may mga nilalang na tila nagmamasid. Sa tuwing sisilip siya sa salamin, may mga mata na sumasalubong sa kanya mula sa dilim. Ang mga anino ay parang isang walang katapusang puwersa na nag-uudyok sa kanya na sumuko sa kanyang takot. Naramdaman niya ang sarili niyang pagkahulog sa isang madilim na kalungkutan. Ang mga lihim ng nakaraan ay tila hindi natatapos. At habang nararamdaman niyang may umaaligid na puwersa, nagbabalik ang mga masakit na tanong, mga tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sinuman. Ang takot na iniwasan niya ay unti-unting bumabalik, at ngayon ay siya mismo ang tinatarget. Habang sinisubukan niyang kalmahin ang sarili, biglang naramdaman niya ang isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Isang kislap ng liwanag, at mula doon, isang matalim na tinig na sumira sa katahimikan. Gabriel. Ang tinig ay galing sa dilim. Nasa iyo na ang kaharian ng dilim, at wala nang makakatakas mula rito. Nang magtungo siya sa isang lumang kanto sa bayan, nakatagpo siya ng isang batang babae, isang diwata na matagal nang nawawala sa kanyang alalahanin. Ang diwata ay may mga mata na tila walang katapusang kalungkutan. Ang kanyang tinig ay puno ng pangako at babala. Hindi mo kayang talunin ang nilalang na hinahanap mo. Hindi mo kayang suwayin ang sumpang ito, Gabriel, sabi ng diwata habang nakatingin sa kanya. Ang iyong pamilya, at pati ikaw, ay nakatali na sa dilim. Ngunit kung nais mong mabuhay, kailangan mong tanggapin ang iyong tadhana. Habang lumalapit ang diwata, inabot nito ang isang lumang kahon mula sa kanyang palda.
Isang kahon na puno ng mga bagay na may malalim na kahulugan, mga mutya, mga anting-anting, at isang lumang libro na nagsasabing may kakayahang magbago ng kapalaran. Ngunit ang bawat hakbang na ginagawa ni Gabriel ay nagsisilbing paalala ng lahat ng mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang kabiguan na dala ng kanyang mga desisyon ay nagiging mas mabigat, at ngayon, kailangan niyang magpasya. Tatanggapin ba niya ang madilim na bahagi ng kanyang pamilya, o lalaban siya para sa kanyang kalayaan? Ang lahat ay nakataya. Habang lumilipas ang mga araw, ang presensya ng panganib ay nagiging mas malupit at hindi na matatakasan. Ang mga anino ay patuloy na sumasalubong kay Gabriel, at ang mga tunog ng mga nilalang sa dilim ay nagiging mas madalas, mas matindi. Hindi na ito basta takot. Ito na ay isang malupit na paalala na may isang mas malaki at mas makapangyarihang puwersa na nagmamasid at nag-aabang ng tamang pagkakataon upang sumig. Nasa paligid nila ang kasinungalingan ng kanilang katahimikan, at wala nang makakapigil sa takot na ito. Si Andrea, na matagal nang naging tagapagtanggol ni Gabriel, ay nagsimula ring madama ang bigat ng lahat ng ito. Nagiging mas malamig siya, mas tahimik, at ang mga tanong niya ay nagsimula ng lumalim. Parang ang mga mata niya ay nagiging hindi pwedeng basahin, may mga bagay siyang hindi kayang ipaliwanag. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, hindi na rin siya nakaligtas sa panginginig ng mga dilim. Ang mga masalimuot na alaala ng nakaraan at ang mga sugat sa kanilang puso ay nagiging sagabal sa kanilang pagtutulungan. Ang mga tanong ni Andrea, paano kung wala ng pag-asa? Paano kung hindi natin kayang labanan ang mga ito? Ay tila nagsisilbing senyales ng takot na hindi kayang matalakan. Ngunit may mga pagkakataon na nakikita pa rin ni Gabriel ang liwanag sa mata ni Andrea, at doon niya nakakakita ng pag-asa. Minsan, napapatagilid siya sa sarili niyang mga pangarap at pangarap na tila unti-unting nawawala. Ngunit si Andrea, kahit na siya mismo ay puno ng takot, ay patuloy na nagiging gabay ni Gabriel. Pati siya, na nag-aalala, ay nagsimula ng magsanay, maghanda. Pumunta silang magkasama sa bundok kung saan may isang mang-ugali na nakakatulong sa kanila upang magturo ng mga orasyon at kapangyarihan ng mutya. Habang nagsasanay sila, nagsimula silang magtulungan, at unti-unti, nagsimulang magbalik ang lakas at tapang na kanilang kinakailangan. Si Gabriel, bagamat nahirapan, ay nagsimula ring tanggapin ang mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang paghahanda, ramdam niya ang bigat ng takot na gumugupo sa kanyang kaluluwa. Hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit may pakiramdam siya na parang ang mga anino ay mas matindi kaysa sa iniisip nilang kaaway. Para bang ang panganib ay nagsisilbing nakatago sa likod ng kanilang mga hakbang, isang hindi malirip na banta. Hindi nila matukoy kung anong nilalang o puwersa ang talagang humahadlang sa kanila, ngunit natutunan nilang tanggapin na sa bawat hakbang na kanilang gagawin, ang kalaban ay papalapit ng papalapit. Habang patuloy ang kanilang paghahanda, isang gabi ay naganap ang isang pangyayari na muling nagpatibay ng takot na nararamdaman nila. Isang mahaba at malalim na katahimikan ang bumalot sa buong bayan. Walang kalabit ng alon, walang huni ng mga ibon, at walang anumang tunog ang umabot sa kanilang mga tainga. Isang malamig na hangin ang dumaan mula sa isang kanto ng bayan, at sa sumunod na sandali, naramdaman nila ang kabigatan ng presensya ng isang mas malupit na puwersa. Nakita ni Gabriel ang dilim na parang isang ulap na nagtatakip sa buong lugar. Ang mga ulap ay tila buhay, umaabot sa kanya at bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay nagiging malabo,
at ang kanyang katawan ay parang napuputol sa mga paggalaw na tila hindi niya kayang kontrolin. Sa mga sumunod na segundo, nakarinig sila ng malalalim na tunog mula sa dilim, isang serye ng malalakas na paghinga, ang amoy ng nabubulok na kahoy, at isang pagkabigla na tumama sa kanila mula sa likod. May isa pang nilalang na sumik mula sa dilim, at bago sila makagalaw, nandoon na ang mga mata ng aswang na humarap sa kanila. Ang aswang ay hindi tulad ng mga nilalang na karaniwang itinuturing na mga hayop. Ito ay mas mataas, mas makapangyarihan, at may mga mata na hindi matitinan. Ang mga mata nito ay may kakayahang tumanaw sa kaluluwa, at mula doon, nagdala ito ng isang mas matinding takot sa kanilang mga puso. Nagsimula ang isang matinding pag-aalimpuyo ng hangin, na parang sinusubok silang itulak sa gilid ng walang katapusang dilim. Ang mga mata ng aswang ay hindi na natatakpan ng maskara ng mga hayop, kundi ng isang makamundong puwersa na walang kapatawaran. Ang mga anino ay nagsimulang sumik at mag-abalang parang mga alon na dumaan sa mga mata ni Gabriel. Saksi siya sa paghugot ng mga puwersa ng aswang, at sa bawat kislap ng mata ng kaaway, isang sigaw ng takot ang sumabog sa kanyang dibdib. Si Andrea, na katulad ni Gabriel, ay nagsimulang magdasal at magtangkang protektahan siya gamit ang mga orasyon na itinuro sa kanila ng mang-ugali. Ang hangin ay nagiging mas malupit, ang mga anino ay tila sumusunod sa bawat galaw ng kanilang katawan. Nagkakaroon sila ng pakiramdam na isang malaking puwersa na wala silang kapangyarihang tugunan. Pumalo ang kaluluwa ng aswang sa kanilang harapan, at ang bawat bahagi ng kanilang katawan ay parang nadudurog. Ngunit hindi nila magawa. Si Gabriel ay puno ng takot. Ang mga mata ni Andrea ay nagsimula ng magluha, at ang kanilang katawan ay parang naging malamig sa takot. Gabriel, ang tinig ni Andrea na puno ng pangungulila at takot. Hindi natin kayang labanan ang mga ito. Ang lahat ng ito ay tila mapapalakas pa nila. Ngunit si Gabriel, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, ay nagsimula ng makakita ng isang liwanag sa dilim. Ang kabibi sa kanyang kamay ay kumikislap, at isang kapangyarihan na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nagsimula ng magtanglaw sa kanyang katawan. Sa bawat kislap ng kabibe, naramdaman niya ang sarili niyang lakas. Ngunit sa kabila ng liwanag na ito, alam niyang wala pa sa kanyang kakayahan ang harapin ang buong puwersa ng aswang. Ang takot, ang mga sugat ng nakaraan, ang lahat ng mga pangarap na muntik ng maglaho, lahat ay nag-ugtipon sa isang sagupaan na malupit at hindi pa tapos. Ang mga araw ay patuloy na dumaan, ngunit ang takot ni Gabriel ay hindi nawawala. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsasanay at mga pagninilay, ang mga anino ay patuloy na sumusunod sa kanya, at ang presensya ng aswang ay parang isang makapangyarihang anino na nagpapadilim sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Si Andrea, na patuloy na nagsisilbing liwanag sa kanyang madilim na landas, ay nagiging mas tahimik at nag-iisa. Minsan, tila siya ay may itinatagong lihim na hindi kayang ipaliwanag ni Gabriel. Ang mga mata ni Andrea ay puno ng alalahanin, ngunit hindi na siya kasing lakas ng dati. May mga pagkakataon na may mga salitang bumangon mula sa kanyang mga labi, ngunit parang may mga hadlang na hindi niya kayang pagtagumpayan. Isang gabi, habang naglalakad sila patungo sa isang lugar na pinagtutulungan nilang matutunan ang mga lihim ng mga kabibe at mga orasyon, napansin ni Gabriel ang kakaibang katahimikan sa paligid nila. Ang hangin ay naging mabigat, at ang mga ibon ay tumahimik na. Walang ingay, walang tunog ng kalikasan. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang pakiramdam na tila may nangyayaring masama.
Parang may mali at may malupit na bagay na nag-aabang. Andrea, ang bulong ni Gabriel, ano ang nangyayari? May kakaiba sa paligid natin. Nag-atubili si Andrea. Ibinuka niya ang mga mata at tila may naaaninag na takot sa kanyang mga mata. Hindi siya tumugon agad. Isang saglit na katahimikan bago siya nagbigay ng isang malalim na hininga. Gabriel, may mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo, may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Napatingin si Gabriel kay Andrea. Ang tinig niya ay puno ng kalungkutan at takot. Sa kanyang mga mata, may nakatagong sugat, may mga lihim na matagal nang hindi niya kayang ipahayag. Andrea, ano ang nangyayari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngunit bago pa makapagsalita si Andrea, ang kanilang paligid ay biglang lumabo. Ang hangin ay nag-iba, nagkaroon ng kakaibang puwersa, at sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malupit na alon ng hangin ang dumaan at dumaloy sa buong lugar. Naramdaman nilang parang may humatak sa kanilang katawan, at sa kanilang harapan, ang dilim ay nagbukas, isang pader ng mga anino na nagmula sa ilalim ng lupa. Isang matalim na tunog ang sumabog sa kanilang pandinig, at ang dilim ay nagdala ng isang puwersa na hindi kayang labanan ng kahit anong paghahanda. Gabriel, kailangan mong malaman ang tinig ni Andrea ay muling sumabog sa katahimikan, ngunit hindi na siya natapos. May isang kaluskos na nangyari mula sa likod nila, at isang mabilis na paglitaw ng isang nilalang na nagdala ng mas matinding takot. Isang aswang, ngunit hindi tulad ng mga kilalang nilalang na nakita ni Gabriel dati. Ang nilalang na ito ay may katawan na parang tao, ngunit ang mga mata nito ay puno ng puot at galit. Ang dilim sa kanyang katawan ay parang umaabot sa buong paligid, at sa bawat galaw, naglalabas ito ng malupit na sigaw ng hangin. Sa unang pagkakataon, nahulog si Gabriel sa lupa. Hindi siya nakagalaw, ang katawan niya ay parang tumigas sa takot. Hindi siya kayang makalaban, at ang mga mata ng aswang ay naglalabas ng kakaibang enerhiya na tila sumasalumso sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay na mas nakakagulat ang nangyari. Ang kabibe sa kanyang kamay, na matagal nang nagsilbing simbolo ng lakas, ay nagsimulang kumislap ng hindi inaasahan. Mula sa kabibe, isang matalim na liwanag ang sumabog, at sa isang iglap, ang aswang ay napaatras. Ang lakas na inilabas ng kabibe ay isang puwersa na hindi pa kayang matumbasan ng kalaban. Ang aswang, na noon ay tila hindi matitinag, ay napaatras ng ilang hakbang at nagsimulang magbago ang anyo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Andrea ay tumingin kay Gabriel ng may matalim na tingin. Isang lingid na lihim ang napansin ni Gabriel. Ang kabibe ay kumikislap, ngunit may ibang lakas na nagsimulang magbago sa kanilang paligid. Tinutok ni Andrea ang kanyang mga mata kay Gabriel at iniiwasan siyang tingnan ng matagal. Parang ang mga mata ni Andrea ay nagsasabing may isang bagay siyang hindi kayang aminin. Andrea, ano ang nangyayari? Bakit ganoon ang reaksyon mo? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at kalituhan. Ngunit hindi sumagot si Andrea. Tumalikod siya, at sa bawat hakbang na ginagawa niya, may isang pakiramdam na hindi kayang ipaliwanag ni Gabriel. Napansin niyang may mga mata ng dilim na nagmamasid sa kanila mula sa bawat kanto. Tinutok niya ang tingin kay Andrea na naglakad patungo sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. May nangyaring malupit na pagbabago sa kanya, at sa mga mata ni Gabriel, ang lahat ng lihim ni Andrea ay nagsimulang sumabog. Ang kabibe ay patuloy na kumikislap sa kanyang kamay, ngunit sa bawat kislap,
ang pagdududa ni Gabriel ay lalong tumitindi. Ano ang tunay na layunin ni Andrea sa lahat ng ito? Bakit hindi niya sinabi ang buong katotohanan? At bakit ngayon, sa harap ng pinakamalupit na puwersa ng aswang, parang ang kanyang kaibigan ang nagiging dahilan ng kanilang labanan? Ang takot ay hindi lamang mula sa dilim. Minsan, ang pinakamalupit na kaaway ay hindi mula sa mga nilalang ng gabi, kundi mula sa mga kaibigan na tila hindi kayang tanggapin ang kanilang mga lihim. Habang ang gabi ay patuloy na bumabalot sa kanilang paligid, naramdaman ni Gabriel ang matinding kaba na kumakalabit sa kanyang dibdib. Ang hangin ay malupit, parang may humahaplos sa kanyang katawan na may dala ng takot at sakit. Tumingin siya kay Andrea, ngunit nakita niyang lumayo ito, papalapit sa dilim na nagtatago ng isang masamang nilalang. Si Andrea ay tila hindi na siya tinitignan, at ang mga mata ni Gabriel ay nagiging malabo sa kalituhan. Ang kabibi sa kanyang kamay ay kumikislap ng matindi, ngunit ang puwersa nito ay hindi na sapat upang mapigilan ang nakatanim na takot sa kanyang dibdib. Gabriel, sa kabila ng takot at sakit, ay nagsimulang maglakad patungo kay Andrea. Ang bawat hakbang ay puno ng hirap at tanong. Andrea, bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo sinabi ang lahat? Ang bulong ni Gabriel sa kanyang sarili. Ngunit sa bawat paglapit niya, parang mas lumalalim ang dilim, at ang mga mata ng aswang na matagal na nilang tinatago ay nagsimulang magmingming. Nararamdaman ni Gabriel na ang labanan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin ang kanilang mga puso, ang kanilang nakaraan, at ang mga lihim na ipinagkait sa isa't isa. Nagkasalubong ang kanilang mga mata, si Andrea at si Gabriel, at sa sandaling iyon, parang nagkaroon ng isang pagkakaintindihan sa kanilang pagitan. Gabriel, ang tinig ni Andrea ay maluha-luha, huwag mong iisipin na iniwan kita. Ang lahat ng ito ay parte ng isang mas matinding plano. Hindi ko kayang ipaliwanag ngayon, pero may mga bagay na mas malupit kaysa sa inaakala natin. Ang mga mata ni Gabriel ay nagsimulang magbago. Ang kabibi sa kanyang kamay ay kumikislap ng mas maliwanag, ngunit ang damdamin ni Gabriel ay mas magulo kaysa sa dati. Ang sakit ng pagkawala, ang pagkatalo, at ang pighati ng lahat ng nangyari sa kanila ay nagsimula ng magtulungan, naghahalo sa isang matinding emosyon na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Sa mga huling sandali, ang aswang ay lumitaw mula sa dilim, ang katawan nito ay parang dumadaloy sa hangin, puno ng galit at puot. Ang mga mata nito ay lumalabas mula sa dilim, naglalabas ng mas matinding lakas kaysa noong nakaraan. Walang bakas ng awa, wala nang natirang kabutihan sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Gabriel at Andrea, at ang hangin ay tila naging malamig at mabigat. Para bang ang lahat ng nakaraan nila ay bumangon, ang lahat ng pagnanais na mailigtas ang isa't isa ay nagiging mahirap maabot. Si Andrea ay yumuko, at sa kanyang mga kamay, nagsimulang magtaglay ng mga orasyon na nagsilbing proteksyon. Ang kabibi sa kamay ni Gabriel ay patuloy na kumikislap, ngunit tila nagiging mahirap para kay Gabriel na humarap sa tunay na kaaway. Ang sakit ng paglimos, ng pagkatalo, at ang mga hindi nasabing saloobin kay Andrea ay nagsimula ng magtulungan sa isang magkasunod na dagok sa kanyang puso. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa, ang bulong ni Gabriel, ang boses niya ay puno ng hirap. Si Andrea, na patuloy na naglalagay ng mga simbolo ng proteksyon sa kanilang paligid, ay tumingin kay Gabriel. Gabriel, hindi ka mag-isa. Tinutulungan kita at tayo ay magkasama. Ito ang laban na kailangan nating harapin. Nagpatuloy ang mga mata ng aswang, at sa bawat hakbang na nilalapit nito,
naramdaman nilang ang huling sakripisyo ay malapit na. Si Andrea ay nagsimulang magdasal, at sa bawat salitang binibigkas niya, ang mga anino ng aswang ay nagsimulang magbago, nagiging mas makapal at mas madilim. Ang kabibi kay Gabriel ay patuloy na kumikislap, ngunit hindi sapat ang liwanag nito upang matanggal ang dilim na nagbabalot sa kanila. Ang aswang ay sumugod, at sa isang iglap, si Andrea ay natamaan ng isang matalim na puwersa mula sa dilim. Naramdaman ni Gabriel ang pagkabasag ng kanyang puso, at ang lahat ng lakas na natitira sa kanya ay naglaho. Si Andrea ay napaluhod, at si Gabriel ay patuloy na nagsisiksik ng lakas mula sa kabibe na hawak niya. Andrea, ang sigaw ni Gabriel, ang boses niya ay puno ng takot at pagkabigla. Si Andrea, na nakayuko at tila nawawala ang lakas, ay napatingin kay Gabriel. Gabriel, labanan mo ang takot sa iyong puso. Ang huling mga salita ni Andrea. Sa sandaling iyon, ang kabibe ay sumabog ng matinding liwanag. Ang mga mata ng aswang ay naglalabas ng isang malupit na sigaw, at sa bawat pagbulusok ng liwanag mula sa kabibe, ang aswang ay napaatras. Sa mga huling sandali ng labanan, naramdaman ni Gabriel ang lakas ng kanyang sarili na nagbabalik. Ang mga lihim ng kabibe ay nagsimulang magbukas, at sa bawat piraso ng liwanag, ang aswang ay nagsimulang magbago. Subalit sa huling hakbang ni Gabriel, isang matalim na tunog ang umabot sa kanilang pandinig. Si Andrea, sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, ay nagpasya na isakripisyo ang sarili upang mailigtas si Gabriel. Labanan mo, Gabriel. Huwag mong hayaang magtagumpay ang dilim. Bago pa man matuloy ni Gabriel ang laban, si Andrea ay tuluyang nawawala. Ang kanyang katawan ay naging bahagi ng kabibe, isang huling sakripisyo na hindi inaasahan. Nag-iisa si Gabriel sa harap ng aswang, ang kabibe ay kumikislap ng higit pang liwanag, ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyo at mga pighati, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan, tama ba ang lahat ng kanyang ginagawa? Ang pighati ng pagkawala ni Andrea ay nagbigay sa kanya ng isang bagong tapang, at siya ay nagpatuloy sa laban, ngunit ang huling kislap ng kabibe ay nagbigay ng pangako, may isa pang laban na naghihintay. Ang mga ulap ay tila nagbabalik sa kanilang kalikasan. Ang gabi ay nananatiling madilim, ngunit ang kabibe ni Gabriel ay patuloy na kumikislap, naglalabas ng liwanag sa paligid ng ginugol na lupain ng kasaysayan at kalungkutan. Matapos ang matinding laban, ang katawan ng aswang ay nagsimulang maglaho, at ang malupit na presensya nito ay dahan-dahang nagbago, nagiging bahagi na ng hangin, ng anino, at ng mga alaala ng nakaraan. Ngunit kahit ang tagumpay ay natamo, ang bigat ng pagkawala ni Andrea ay patuloy na nakabitin sa puso ni Gabriel. Habang ang huling sigaw ng aswang ay nagsimulang maglaho, si Gabriel ay napaluhod sa lupa, ang katawan niya ay nabigatan sa paghati. Si Andrea, na matagal nang nagsakripisyo, ay nawala na sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng kabibe ay naging simbolo ng kanilang lakas. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi na siya muling makikita ni Gabriel. Siya ang naging dahilan ng kanilang tagumpay, ngunit siya rin ang naging dahilan ng lahat ng pasakit. Bumangon si Gabriel, pinipilit mang tanggapin ang bigat ng lahat. Ang kabila ng tagumpay ay isang masalimuot na alaala ng mga sakripisyo at kalungkutan. Naglakad siya palayo mula sa lugar na iyon, ang hangin ay malamig, at ang mga ulap ay nagsimulang magbukas, na parang tinutulungan siya ng kalikasan na tanggapin ang kabiguan at tagumpay sa isang halong damdamin. Habang siya ay naglalakad, inisip niya si Andrea.
Lahat ng alaala nila, mga gabing magkasama, mga kwento ng kalikasan at mga bituin, mga pangarap na hindi na matutupad. Si Andrea ay nagsakripisyo para sa kanya. Para sa bayan, para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit siya ba ay magiging handa sa pagkawala nito? Sa kabila ng tagumpay, ang kanyang kaluluwa ay puno ng tanong. Isang malamlam na liwanag ang nagningning mula sa kabibe sa kanyang kamay. Hindi ito tumitigil, patuloy itong naglalabas ng lakas, ngunit ngayon, natutunan niyang tanggapin. Sa mga mata ni Gabriel, isang bagong pag-asa ang sumit. Hindi man niya mababalik si Andrea, hindi man siya muling magiging buo, natutunan niyang patuloy na lumaban at magpatuloy sa buhay. Ang sakripisyo ni Andrea ay hindi nasayang, sa kabila ng lahat, may mga alaala na magpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Habang naglalakad siya, napansin niyang ang mga tao sa bayan ay nagsimulang bumangon mula sa kanilang takot. Ang dilim na tumabalot sa kanilang mga buhay ay nagsimula ng maglaho, at sa kanilang mga mata, may bagong liwanag. Ang buhay, bagamat puno ng pighati at sakripisyo, ay patuloy na nagpapatuloy. May mga pag-asa na muling sumik sa kabila ng pagkatalo, at sa kabila ng mga pagkawala. Si Gabriel ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mga tao, tinulungan silang maghilom mula sa sugat na iniwan ng dilim. Ibinahagi niya ang mga lihim na natutunan mula sa kabibe, pati na rin ang mga kwento ni Andrea, ang mga alaala ng kanilang lakbay, ang pagmamahal at tapang na hindi matitinan. Pinili niyang maging tagapagtanggol ng bayan, tagapagdala ng liwanag sa kabila ng takot at dilim. Ang mga aral ni Andrea ay naging gabay niya sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga hakbang na ginagawa ni Gabriel, hindi niya maiwasan ang magtanong, may makatarungan bang silbi ang mga sakripisyo? May kabuluhan ba ang lahat ng pagtitiis? Ang kabibe ay patuloy na kumikislap sa kanyang kamay, ngunit sa bawat kislap nito, naramdaman niyang may puwang na nagbukas sa kanyang puso, isang puwang ng pagnanasa, ng paghihintay. Hindi siya natatakot sa dilim, hindi tulad ng dati. Natutunan niyang yakapin ang lahat ng aspeto ng buhay, pighati, takot, at kaligayahan. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang muling maniwala sa liwanag. Bagamat ang kanilang kaluluwa ay napuno ng takot, nakikita nila sa mga mata ni Gabriel ang isang bagong pag-asa. Isang bagong simula na hindi na tinatanong kung anong mangyayari bukas. Sila ay nagpatuloy, magkasama, natutunan nilang magpatawad sa mga sarili, at magpatuloy sa kabila ng nakaraan. Sa huling gabi na si Gabriel ay nakatayo sa tuktok ng bundok na matagal nang naging saksi sa mga laban, tinitignan niya ang buong bayan na natututo ng bagong kahulugan ng buhay. Isang huling tanawin ng buwan ang sumikat, at sa ilalim ng liwanag nito, naramdaman ni Gabriel ang malamig na simoy ng hangin. Tinutulungan siyang magpatuloy. Hindi tayo natapos sa takot, kundi sa pag-asa, ang huling salitang dumaan sa kanyang isipan. Ang kabibe, na matagal nang nagsilbing simbolo ng kanilang pagkatalo at tagumpay, ay kumikislap sa kanyang kamay. Ang gabing madilim ay natapos, ngunit natutunan niyang ang pag-asa ay hindi nawawala, ito ay muling bumangon sa kabila ng lahat ng dusa. At sa bawat pagkatalo, may buhay na muling magsisimula.